Alam nyo bang pinagtawanan si Noe ng mga tao, dahil siya'y gumawa ng arka, na alam nilang walang ilog o dagat sa kanilang lugar? Inisip tuloy ng mga tao na nawala na sa katinoan si Noe. Isang araw, binigyan ng Diyos si Noe ng ilang mga kakaibang tagubilin. Bumuo ng isang napakalaking bangka, isang arka. Gawin itong sapat na malaki para sa iyong pamilya at maraming mga hayop. Ngayon, isipin na sabihin sa iyong mga kapitbahay na nagtatayo ka ng isang malaking bangka pero walang kahit isang lawa sa malapit. Inisip ng mga tao na sira na ang kaisipan ni Noe. Habang lumalakad ang mga tao sa site ng konstruksyon ng arka, tinuturo nila at sila'y tumatawa. Tumingin sa nakatutuwang matandang Noah, sasabihin nila, na nagtatayo ng isang bangka sa gitna ng walang dagat o ilog kahit saan. Ang ilang mga araw ay mas mahirap kaysa sa iba. Minsan, siguro ay nagtataka si Noe kung ginagawa ba niya ang tamang bagay. Ngunit patuloy siyang nagtatayo, sa pamamagitan ng martilyo, lag-ari at itak lang. At habang nagtrabaho si Noe sa arka, abala rin ang mga arkanghel. Nagtipon si Michael ng mga hayop mula sa malayo at malawak. Si Gabriel ay kumalat ng mga bulong ng babala sa sinumang makikinig. Napanood ni Uriel ang anumang iba pang matuwid na kaluluwa. At inihanda ni Raphael ang pagpapagaling ng mga halamang gamot para sa paglalakbay. Ang mga araw ay naging mga linggo hanggang buwan. Nananakit na ang mga kamay ni Noe. Naging masakit na din ang kanyang likuran. Ngunit ang kanyang pananampalataya ay hindi kailanman nag-aalinlangan. Kapag pinaglaruan siya ng mga tao, patuloy siyang nagtatrabaho. Nagbanta sa kanya ang mga Nephilim, at mga kamag-anak ni Noe, ngunit patuloy pa rin niyang ginagawa ang arka. Kahit na tinawag siya ng kanyang sariling mga kamag-anak na baliw, nagtiwala siya sa plano ng Diyos. Dahan-daang nabubuo ang arka. Lumaki ng bahagya ang arka. Hanggang sa lumalaki ng husto ang arka. Ito ay tulad ng isang kahoy na bundok na tumataas mula sa lupa. Ang dedikasyon ni Noe ay napatunayan na pinili ng Diyos ng maayos. Hindi lamang ito tungkol sa pagbuo ng isang bangka. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos, kahit na imposible ang mga bagay. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay darating pa rin. Di nagtagal, kailangang harapin ni Noe ang isang bagay na walang pag-alinlangan. Ang tanong ay hindi lamang kung maaari niyang itayo ang arka. Ito ay kung mahawakan niya ang susunod na mangyayari. Ang kalangitan ay naging madilim habang ang mga ulap ay natipon tulad ng dati. Pagkatapos ito nagsimula. Ibinuhos ng ulan ang mas malakas ng di pa naranasan sa lupa. Ngunit hindi